Good morning. Our devotion for today, our fleshly nature. Scripture reading, Proverbs chapter 6, verse 16 through 19, and key verse, Galatians chapter 5, verse 17. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that he cannot do the things that he would. Makikita natin sa Proverbs chapter 6, verse 16 through 19, ang mga bagay na ayaw ng Panginoon. Sa salilang Tagalog, aking babasahin, may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon, oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbubuo ng walang salang dugo, puso na kumakatha ng mga masasamang akala, mga paa na matutulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Ang mga bagay na ito ay nagpapatotoo ng ating mga makalamang likas. Ito ay mga bagay na meron tayo bago pa tayo makakilala sa ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Marami sa atin, maraming pagkakataon na hindi natin ito kayang i-handle sa ating mga buhay. At tayo bilang mga mananampalataya, alam natin na kahit tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan, still, ang mga bagay na ito ay siyang patuloy na bumabalik sa ating buhay at sa kung papaano tayo mag-isip. Pag ito ang nangyayari, lumapit ka sa Diyos sa panalangin. Sabihin mo sa Diyos na siya ay mangusap sa iyo at patuloy niya sa iyong ibigay ang salita ng kanyang katotohanan sa iyong isip at sa iyong puso. Pag ganito ang iyong ginagawa, magkakabuild ka ng spiritual na discernment sa iyong buhay. Dahil ang maka-Diyos na karunungan, ito ay hindi nabubuo overnight. Kailangan mo itong palaguin sa iyong buhay. Makikita natin again doon sa Proverbs sa ating binasa, ang ayaw daw ng Diyos ay ang mga paa na siyang nagmamadali patungo sa kasamaan. Ito ay patungkol sa tunay na kawalan ng spiritual na discernment. Kagaya ni Esau na ibinenta niya yung kanyang mana or yung kanyang karapatan bilang isang panganay kay Jacob dahil lamang sa isang bowl of soup. So makikita natin dito masyado siyang spiritual short-sighted ang kanyang nararanasan dahil nagmamadali yung kanyang paa patungo sa kasamaan. Masyadong makitid ang kanyang paningin sa spiritual na bagay. Ito ay isa sa magandang ating makita. Huwag kang magpapasya ng kahit ano pag ikaw ay masyadong nagugutom, galit, mag-isa, o ikaw ay pagod. Sapagkat kung mayroon ng mga sitwasyon sa iyong buhay na nagnanais na agad-agad ikaw ay tumugon, tanggihan mo na tumugon kung ito ang magbibigay ng satisfaction sa iyong laman. Payagan mo na ang Diyos ang magkontrol sa iyong nais at ikaw ay magmamature sa anumang aspeto ng iyong spiritual na buhay. Panginoon Diyos, dalangin ko po anuman yung mga sitwasyon na ako ay inaagad magkaroon ng desisyon. Bigyan niyo po nawa ako ng lakas upang mapagtagumpayan ang nais ng aking laman. Ikaw ang mag-control sa aking mga desires at nais ko, O Diyos, mag-mature spiritually. Sa pangalan ng Jesus, Amen.